Magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po. Inabot po tayo na naman ng gabi, pero alam ko naman po na kahit ginagabi po ang inyong Lola Inday ay nandyan pa rin po kayo. At sa buong maghapon po ay sobra pa rin mainit. Mga kaibigan, dito po sa amin sa Laguna ay mainit pa rin, hindi pa rin umuulan. Magpaganon pa man, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating mga binabasa. Kahapon po ay natapos na po natin ang aklat ni Esdras. At ngayon po ay pupunta naman po tayo sa aklat ni Nehemias yan. Ganun na po yata ang pronunciation nun. So, simulan na po natin mga kaibigan at inihiling naman po natin ang gabay, patnubay ng ating Diyos sa gabing ito sa pagbabasa po ng kanyang salita. Samahan din po tayo ng banal na Espiritu Santo na habang binabasa po natin ay nauunawaan po natin ang bawat salita ng Diyos. Kaya simulan ko na po itong Nehemias, ang aklat ni Nehemias. Panimula. Ang aklat na ito ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang pagbabalik ni Nehemias sa Jerusalem sa pagsusugo ng emperador ng Persia upang mamahala sa Juda. Ang muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem, ang mapitagang pagbasa ni Esdras sa kautusan ng Diyos, at ang pagpapahayag ng mga tao ng kanilang kasalanan. Iba pang gawain ni Nehemias bilang gobernador ng Juda. Isang natatanging bahagi sa aklat na ito ay ang ulat tungkol sa lubos na pagtitiwala ni Nehemias sa Diyos at ang madalas niyang pananalangin. Nilalaman, si Nehemias ay nagbalik sa Jerusalem, muling itinayo ang pader ng Jerusalem, binasa ang kautusan at inulit ang tipan, iba pang mga ginawa ni Nehemias. Chapter 1. Dalangin ni Nehemias para sa Jerusalem. Ganito ang mga salaysay ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay buwan ng Kislev at ika-20 taon ng paghahari ni Artaherjes. Akong si Nehemias ay nasa punong lungsod ng Susa nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda. Kinumusta ko ang Jerusalem at ang mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkatapon. Ito ang sagot nila sa akin, kahabag-habag ito. Ang sagot nila sa akin, kahabag-habag ang mga iyon at nililibak pa ng mga hintil na nakatira doon. Sinabi nila sa Giba pa ang muog at sinabi nila na giba pa ang muog ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng iyo'y sunugin. Nang marinig ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Wika ako, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa inyong pangako, sa umiibig sa inyo at tumutupad ng inyong utos. Lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo, hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa gitna ng mga bansa. Subalit, kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda para sa inyo, at ako'y isa sa inyo. Sila'y inyong mga lingkod na tinubos ng inyong kapangyarihan at lakas, O Yahweh. Dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magpangaral sa inyo. Papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Chapter 2. Nagpunta si Nehemias sa Jerusalem.
Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaherjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot pa ako sapagkat ang lungsod ng pinaglilibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan." "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirahan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasama pa sa akin ang mga puno ng hukbo at isang pangkat ng mga ngabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador sa kabila ng ilog Euphrates, iniabot ko ang liham ng hari. Nang ang mga bagay na ito'y malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias, isang opisyal na Amonita, sila'y nagiyagis. Ayaw nilang may magmalasakit sa kapakanan ng mga Israelita. Hinimok ang mamamayang itayong muli ang muog. Sumapit ako sa Jerusalem. 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinapaalam kanino man ang panukalang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Nang maghahating gabi nung 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ako lamang ang may sasakyang hayop. Gabi pa, nang lumabas kami sa pintuang lambak, dumaan kami sa bukal ng dragon, patungo sa pintuang labasan ng basura. Pinagmasdan ko ang gibagibang muog ng Jerusalem at ang mga pintuan nitong sunog. Nagpatuloy kami sa pintuang patungo sa bukal hanggang sa bukal ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong hayop, kaya tinuntun ko ang lambak at patuloy kong pinagmasdan ang muog ng lungsod. Madilim pa rin nang kami pumasok sa lungsod sa pintuang aming nilabasan. Nakabalik akong hindi namamalaya ng mga pinuno sa lungsod, kaya hindi nila alam kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Kahit sa mga Hudyo, mga saserdote, mga maginoo at maging kanino man, ay wala akong pinagsasabihan ng aking gagawin. Ngunit, sinabi ko sa kanila, "Pagkatapos nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo, itayo nating muli ang muog para hindi tayo malagay sa kahiyan." Sinabi ko sa kanila kung paano ako kinalingan ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. "Kung gayon, magsimula na tayo ng paggawa," ang tugon nila. Kaya't masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Ngunit, nang malaman ito, pinagtawanan kami na Sanballat at Tobias, pati na si Gesem na tagapamahala sa Arabia. "Ano ang ginagawa ninyong iyan?" wika nila. "Naghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Tinugon ko sila. "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan pagkat kami ay kanyang lingkod. Itatayo naming muli ang Jerusalem, ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito." Chapter 3. Mga parting ipinagagawa. Ganito nila ginawa ang nasirang muog, ang punong saserdoteng si Eliasim at ang mga kasamahan niyang saserdote ang gumawa ng pintuan ng mga tupa. Nilagyan nila ito ng pinto at itinilaga.
Ipinagpatuloy nila ang pag-aayos ng muog hanggang sa tore ng Sandaan, tuloy sa tore si Hamaniel o si Turi ni Hananiel. Mula roon, ang mga taga Jericho naman ang nag-ayos ng muog hanggang sa kasunod na bahagi na ginawa naman ni Sakor na anak ni Emre. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasina. Nilagyan nila ito ng hamba, mga pinto at mga trangkang pangkandado. Ang karugtong na bahagi ay ginawa naman ni Merimot na anak ni Urias at apo naman ni Hakus. Ang gumawa ng karugtong nito ay si Mesulam na anak ni Berikayas at apo ni Sabel. Ang kasunod pa nito ay ginawa naman ni Sadok na anak ni Barana. Ang karugtong ng muog ay ginawa ng mga taga-Tekoa, ngunit ang mga pangunahing Israelita ay hindi sumunod sa mga namamahala ng pagawain. Ang gumawa ng matandang pasukan na tinatawag ding pintuan ni Jesana ay sina Juwaida, anak ni Pasia at ni Mesulam na anak ni Bisodias. Sila rin ang naglagay ng hamba, pinto at mga trangkang pangkandado nito. Mula roon, ang gumawa ay sina Melatias na taga-Gabaon at Hadon na taga-Merunot. Ang karugtong nito ay ginawa naman ng mga taga-Gabaon at Mispa. Hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa ibayo ng ilog, ang kasunod namang bahagi ay ginawa ni Osiel na anak ni Harhaya, isang platero. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hananias at ng mga manggagawa ng pabango. Ang ginawa nila ay abot sa makapal na muog. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ni Refaias, anak ni Hur, na puno ng kalahati ng Jerusalem. Si Jedaya na anak ni Harmaf ang gumawa ng bahaging malapit sa tapat ng kanyang bahay. Ang karugtong nito ay ginawa ni Hatus na anak ni Hasabnias. Ang bahaging kasunod hanggang sa tori ng mga horno ay ginawa ni Salyong, anak ni Halyuhis na Harim, at Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ni Salyom, anak ni Halyuhis, na puno ng kalahating bahagi ng Jerusalem. Siya tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuang papunta sa lambak hanggang sa pintuang labasan ng basura ay itinayo ni Hanon at ng mga taga Sanoa. Sila rin ang nag-ayos ng pinto at ng mga kandado nito. May 1,500 na talampakan ng haba ng muog na inayos nila. Ang pintong labasan ng basura ay inayos ni Malakyas na anak ni Rekab, puno ng distrito ng Beth Hakerem. Siya rin ang nag-ayos at naglagay ng mga kandado ng mga pinto nito. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay sina Salyom, anak ni Kolhosa, puno ng distrito ng Mispa. Ibinalik niya ang dating kaayusan nito. Nilagyan niya ito ng bubong at inayos ang mga pintuan at kandado. Inayos din niya ang pader ng tipunan ng tubig ng Siloy, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, na ginawang tipunan ng tubig at ng kwartel ng mga bantay, ang nag-ayos ay si Nehemias na anak ni Asbuk. Puno ng kalahati ng Bitsor. Ito naman ang mga Levitang tumulong. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng karugtong na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hasabias, puno ng kalahating distrito ng Sila. Si Babay na anak ni Hinadad at puno ng kalahati ng Sela, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod ay si Ezer na anak ni Jesowa at puno ng Mispa.
Siya ang gumawa ng bahaging paahon hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Si Baruk na anak ni Zakay ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib, ang punong saserdote. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Merimot na anak ni Urias at apo ni Hakus. Ito'y umabot hanggang sa diluhan ng bahay ni Eliasib. Ang mga saserdote ay tumulong din sa paggawa ng muog. Ang gumawa ng kasunod na bahagi ng muog ay ang mga saserdote sa paligid ng Jerusalem. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng karugtong na bahagi na nasa tapat ng kanilang bahay. Ang karugtong nito nakatapat naman ang bahay ni Asarias na anak ni Maasias ang ginawa niya. Mula dito hanggang sa sulok ng muog ay nag-ayos naman ay sina Binoy na anak ni Hinadad. Ang kasunod na bahagi ng muog ay ginawa ni Palal na anak ni Usay. Ito'y mula sa sulok katapat ng tore ng itaas ng palasyo. Sa kwartel ng mga bantay, ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa labi ng pintuang tubig. At nang turing nagsasanggalang sa templo, malapit ito sa Ophel, na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang mga taga-Tikwa naman ay nag-ayos ng bahagi mula roon hanggang sa muog ng Ophel. Isang pangkat ng mga saserdote ang nag-ayos ng muog sa itaas ng pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Sadok na anak ni Immer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang karugtong ito'y ginawa ni Simaya, anak ni Sakanyas, na namamahala ng pintuang silangan. Sina Hananias, anak ni Silemiyas, at si Hanon, pang-anim na anak ni Salaf, ang gumawa naman ng karugtong ng bahagi. Ito'y pangalawang bahagi sa kanilang ginawa. Si Mesulam, anak ni Berekayas naman, ang nag-ayos ng muog sa tapat ng kanyang tahanan. Ang karugtong nito ay ginawa naman ni Malkiyas, na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa tahanan ng mga katulong sa templo at ng mga ngalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuan ng templo, malapit sa silid na nasa itaas ng muog. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga ngalakal ang nag-ayos ng muog. Mga panukala kay Nehemias o Hinimias, chapter 4. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinayong muli ang muog. Nagalit ito at tinuya kami sa harapan ng kanyang mga kasama at hukbo ng Samaria. Sinabi ito, ano kaya ang iniisip ng mga kahabag-habag na Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamagitan ng kanilang mga handog at gawin iyon ng maghapon? Akala ba nila'y mabubuo nila ang mga nasunog at durog ng mga selyar doon? Sa tabi niya nagsalita si Tobias na Amonita. Ano bang klaseng muog ang gagawin ng mga Hudyong ito? Pihong maraanan lamang ng asong gubat ay guguho na. Sa narinig kong ito, akong si Nehemias ay nanalangin. Dinggin mo kami, Yahweh, sapagkat labis na ang panunuyang ito sa amin. Sana'y sa kanila mangyari ang masamang hangad nila sa amin, maubos nawa ang kanilang ari-arian, at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin sa ginagawa nilang ito at manatili nawa ang kanilang kasalanan. Yamang inaalipusta nila kami sa aming ginagawang ito. Masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog kahit hindi nagtagal at napataas namin ang kalahati ng kaukulang taas ang paligid ng lungsod. Nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ng mga Arabi, Amonita at mga Asdodita, na halos mabuo na namin ang muog, lalo silang nagalit.
Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya dumalangin kami sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantay sa araw at gabi. Narito ang awitin ng mga taga-Juda. Nangihina kami sa bigat ng pasan, batong sakdal, dami ng muog na buwal. Sa hirap na ito'y hindi namin kayang maitayo ito ng maghapon lamang. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin alam ang kanilang binabalak, na pagsalakay iniisip nilang mapupuksa nila kami at maghihinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyong kahalo nila ay laging nagbabalita sa amin ng kanilang binabalak. Kaya't sa tuwing darating sa amin ang ganitong balita sa bawat lugar, na hindi pa tapos ang muog, ay pinahanda ko ang mga tauhan ayon sa sambahayan. Binibigyan ko sila ng iba't ibang sandata, sundang, sibat at palaso. Nakita akong nababahala ang mga tao, kaya't sinabi ko sa mga pinuno, mga pangunahin sa bayan at gayon din sa lahat, huwag kayong matakot sa mga kaaway, alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Ipagtanggol natin ang ating mga kapatid, mga anak, asawa, mga tahanan. Nabalitaan ng mga kaaway na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak, kaya naniwalang binigo sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy ng paggawa ng muog. Simula noon, kalahati ng aking mga tauhan ang gumagawa ng muog, at ang kalahati ay nagbabantay. Ang mga bantay ay nasasandatahan ng sibat, baluti at mga palaso. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang puspusang tulong sa gumagawa ng muog. Hawak ng isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala, at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa muog ay may sariling pamigis ng sandata, at nasa tabi nila ang mga may hawak ng trompeta. Sinabi ko sa mga maginoo, mga pangulo at sa lahat, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan, kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo at ipaglalaban tayo ng ating Diyos. Gayon kami nagpatuloy sa paggawa. Ang kalahati ay nasasandatahan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagsikat ng bituin. Sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang nasa Jerusalem upang magbantay kung gabi at magtrabaho naman kung araw. Kaya't ako, ang aking mga kaanak at lahat ng mga tauhan ko ay hindi na makapagbihis at laging hawak ang aming mga sandata. Chapter 5. Mga patubong inalis. Dumating ang panahong ang mga pangkaraniwang mamayan, maging lalaki o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. May nagsasabi ng ganito, ipinagpalit namin ang aming mga anak upang makakuha lamang ng trigong aming makakain. Ang iba naman ang sabi, nagsasangla ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga tahanan, makakain lamang sa panahon ng tagutom. Mayroon namang ganito ang sabi, nangungutang kami ng salapi para ang aming mga bukirin at ubasan ay maibuwis lamang sa hari. Hindi ba ang aming pangailangan tulad din ng iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila, ngunit narito napipilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming anak na babae alipin na. Wala na kami magagawa pang iba, pagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. Gayon na lamang ang galit ko nang marinig ko ang hinaing nilang ito. Pinagpasyahan kong harapin ang mga pangulo at tagapamahala ng mga tao. Sinabi ko sa kanila, inaalipin ninyo ang inyong mga kapatid sa ginagawa ninyong iyan. Kaya tumawag ako ng pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating mga kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Bakit naman ngayon pinipilit ninyong ipaalipin ang inyong kabahayan sa kapwa Hudyo? Hindi sila makakibo. Mali ang inyong ginagawa. Patuloy ko, dapat kayo matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti habang di
kutsain ng mga hintil ang nagigipit nating mga kababayan, ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Gayon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin sa kanilang pagkakautang. Ngayon din, ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga olibo. Tahanan ang kinita, mga inane, bagong alak at langis. Ibabalik namin iyon sa kanilang tugon at wala na kaming hihingin. Tutuparin namin ang inyong sinabi. Kaya tinawag ko ang mga saserdote at sa harap nila ipinanumpa ko sila. Natutup din ang kanilang mga pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuutan at sinabi, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din niyang tulad nito at maghirap. Lahat ng narooy sumang-ayon at sinabi, siya nawa. Pinuri nila si Yahweh at tinupad nila ang kanilang pangako. Dahil dito'y inilagay akong gobernador ng Juda at mula ng 20 hanggang 32 taon ng paghahari ni Artaherjes, ako at ang aking mga kasambahay ay di na kumuha ng pagkain na uukol sa gobernador. Ang mga dating gobernador sa Juda ay nagpahirap sa mga tao, humihingi ng pagkain ng alak bukod sa ang 40 putol na pilak, maging mga katulong din sa pagpapahirap, ngunit di ko iyon ginawa sapagkat ako'y natatakot sa Diyos. Inubos ko ang aking lakas sa paggawa ng muog sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ni gapalad na lupa. Ako'y laging may panauhing Hudyo at mga pinuno, gayon din ang mga taga-ibang bansa, na hindi ko kulangin sa 150. Ang handa kong pagkain araw-araw ay 1 toro, 6 na tupa, mga manok at tuwing 10 araw ay naglalabas ako ng inimbak na alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkain na uukol sa gobernador. Sapagkat ang mga tao'y totoong nahihirapan, alalahanin mo ako, Yahweh, sa lahat ng aking ginagawa sa mga tao. Chapter 6. Ang balangkas ng kaaway. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at iba naming mga kaaway na naitayo ko na ang mga muog at wala na itong sira. Bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito, inanyayahan ako ni Sanballat at Gisim na makipag-usap sa kanila sa isang nayon ng kapatagan ng uno. Alam kong ito'y pamamaraan lamang nila upang ako'y saktan. Kaya't nagpadala ako ng mga sugo na dala ang kanilang pasabi. Ako'y maraming gawain kaya hindi ako makadadalo. Hindi ko aaksayan ang aking panahon sa pagpunta riyan. 4 na bisis nila akong inaanyayahan at 4 na bisis ko silang tinanggihan. Sa ikalimang pagkakataoy, inanyayahan ako muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham. Ganito ang sinasabi, balitang balita sa iba't ibang bansa at pinatibayan ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak mag-alsa. Kaya itinatayo mong muli ang muog. May balita pang gusto mo raw maging hari. Sinasabi pang nagtakda ka ng mga propeta upang ipahayag sa Jerusalem na may hari na ang Juda at iyan ay ikaw. Hindi ito maililihim sa hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang tugon ko. Ang mga bintang mo'y walang katotohanan, gawa-gawa mo lamang iyan. Inuupatan nila kami sa pag-asang lulubayan namin ang aming ginagawa upang hindi matapos. O Diyos, wika ko sa aking dalangin, patatagin po ninyo ang aking kalooban. Minsay dinalaw ko si Simaya na anak ni Delaya at apo ni Mehetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa sariling tahanan
Sinabi niya, sumama ka sa akin at magtago tayo sa sanktuaryo. Ipinid natin ang mga pinto sapagkat maaari ngayong gabi dumating ang papatay sa iyo. Ngunit sumagot ako, hindi ito ang uri ng lalaking tatakbo o magtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para mabuhay? Hindi. Hindi ko gagawin iyon. Sumagi sa aking isip na hindi siya sinugo ng Diyos. Nilapitan niya ako sapagkat pihong sinuhulan siya ni Sanballat at Tobias. Ginawa niya ito para takutin ako at nang sumang-ayon sa gayon. Magkakasala ako at masisira nila ang aking karangalan, O Diyos. Parusahan po ninyo sina Sanballat at Tobias sa ginawa sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Natapos ang muog. Pagkaraan ng 52 araw ng paggawa, natapos ang muog noong Natapos ang muog noong 25 na araw ng buwan ng Elol. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa palibot-libot nang mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala silang ito'y natapos sa tulong ng Diyos. Nang panahong iyo'y tumatanggap si Tobias ng mga liham mula sa marangal na tao sa Juda, at tumatanggap naman sila ng kasulatan. Maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya ay manugang ni Sikanias na anak ni Ara. Ang isa pa ay napangasawa ng anak niyang si Jonathan, ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berekias. Sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang ibinabalita sa kanya ang aking sinasabi. At hindi siya humihinto ng pagsulat sa akin upang ako'y takutin. Ayan mga kaibigan, dito po muna tayo magtatapos sa chapter 6. At naku, Diyos ko Lord, salamat sa Panginoon at hindi ako na-distract. Ang daming distraction sa aking harapan. Nandiyan na si Lolo Dudong ay paraot pa rito, kaya iniiwas ko ang camera. Nandoon yung aking anak na nakahubad dahil naligo, walang t-shirt. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan, talagang ganito po talaga habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakarami pong tukso ang kaaway. Alam na alam naman po ng pamilya ko kasi na nagbabasa ako ng salita ng Diyos kung bakit kailangan nilang magparoot pa rito. Yan po mga kaibigan, talaga pong alam niyo po yung pasensya ng aking puso ay talagang sinusubukan po ng kaaway. At salamat sa Panginoon na pagtagumpayan po natin. Kasi talaga pong kapag sila po ay nagpasaway na naman, magbabalik na naman po ako sa chapter 1. Ganun po mga kaibigan, madalas ang nangyayari. Lagi kong sinasabi sa aking mister na kapag oras ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos, huwag mong dadalhin ang mga apo natin dito kasi kita mo yan nakakaistorbo. Pero ginagawa at ginagawa pa rin. Hindi ko po alam kung bakit po may mga ganoon minsan na pag-uugali ang tao. Ano po? So, alam niyo naman po ang mga training ground natin, number 1 ay nasa pamilya natin at talagang sinusubok din po ng Diyos yung aking puso. Kung hanggang saan po yung pasensya. Kasi kapag nainis po ako, ihihinto ko po yung aking Bible reading at hindi ko na itutuloy o baka sa araw ng bukas ulit maitutuloy. Sayang po. Kaya kailangan po talaga na ipaglaban. Ano po? Kailangan kalmado ang puso habang may mga distraction sa aking harapan. So yun mga kaibigan, salamat sa buhay ni Nehemiah. Ano po? Grabe ano po ang puso ni Nehemiah. Dahil po siya ay naging mabuting tauhan ng hari. Kaya lahat po ng kanyang hiniling ay ibinigay ng hari. May bonus pa, ano po. Yung sumulat ang hari doon sa mga
may-ari ng mga kahoy na bigyan si Nehemiah ng lahat ng kahoy na kanyang gagamitin para itayong muli ang muog ni Yahweh. Ano po. At habang gumagawa sila, napansin nyo ba na talaga andoon din ang mga distraction ng kaaway, di po ba? Nandoong pagbabantaan sila, insultuhin sila, tatakutin sila. At si Nehemiah ay nakahanda ang buhay. Sa atin pong mga buhay, mga kaibigan, kapag meron po tayong ginagawa, na gusto talaga nating ipaglaban itong bagay na ito, gusto nating matapos ang bagay na ito, ay kailangan din po talaga maging matatag po tayo. Hindi po tayo basta-basta na makikinig sa mga sabi-sabi. Sabi ko nga po sa inyo kanina kung yung pasensya ko lang ay kulang, naku, baka sasabihan ko naman ulit si Lolo Dudong, ano ka ba naman? Alam mo, bakit every time na magbasa ako ng Bible, nandyan ka nagpapasaway, o di po ba? Pero hindi. Kumbaga, itinuloy ko lang, pero nagpipray po yung aking isip na, Lord, patigilin mo siya, at naiintindihan po ng Diyos yung laman ng aking isipan, at nakikita na ng Diyos yung kalagayan ng aking puso, na parang gusto ko nang mainis at gusto ko nang ihinto ang pagbabasa. Ngunit salamat sa Panginoon, kasi yung pag-ibig ng Diyos, kapag wala talaga sa puso natin, madali po tayong mainis, madali po tayong madistract, madali po tayong huminto o magsawa sa ating ginagawa. Gaya po ni Nehemiah, hindi po siya na-distract, hindi po siya natakot, kundi tuloy-tuloy din ang kanyang ginawa. At salamat sa Panginoon dahil ang kanyang mga kababayan ay nagkaisa din para tulungan siya. Ganyan po sa ating mga pamilya din, kung ikumpara natin sa ating pamilya, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay may magandang plano, tapos tinitignan natin na, oo nga para mas maganda ito. Wala po yan sa kasi kunyari, ang mga anak natin malalaki na. Kahit man tayo pong mga magulang kung minsan, ay pwede po tayo mag-giveaway kapag hindi po maganda o matibay yung ating mga pundasyon. Baka merong mas matibay na pundasyon at gamitan ng magandang solusyon kung paano po magawa. Kaya wala po yan sa edad ng sambahayan ang paggawa ng mga bagay na ikakabuti o ikakasaayos ng pamilya. Dito man sa ating bansa ay talaga naman, napansin nyo rin naman po, di ba? Kapag maganda po yung ginagawa ng isang leader, babatuhin, kumbaga didigmain ng mga salita na pangpawasak ng lakas ng tao at mawawalan ng pag-asa at hindi na itutuloy. Kaya talagang dito po sa mundo ang labanan ay matindi. Bawat sulok po na pinupuntahan natin ay may training ground, at yan po ang nagpapatibay ng ating pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Kapag tayo po ay alam natin na naroon ang gabay ng Diyos sa ating ginagawa, at ang bagay nito ay nakikita natin na maganda ang bunga nito sa dulo, huwag po tayong pa-distract, mga kaibigan. Alam niyo po napakaganda ng puso ni Nehemiah, kasi pati yung mga nagpapautang, mga nagpapatubo, dinigma niya, mga kaibigan. Sana nga dito din sa ating bansa, yung mga dito po sa amin, sa totoo lang, mga kaibigan, nakakatakot. Meron po dito dyan po ako lumubog. Ayan, magpapatotoo na po muna ako sa inyo, kasi nakita ako yung binasa natin dito kay Nehemiah. Ng 2013, alam niyo po, kasi talagang wala na po wala na ang trabaho. Bugbog sarado na po kami talaga sa utang. Alam niyo, mga kaibigan, pumatol po ako doon sa utang na 20% weekly. Kunyari, ang aking inutang ay 4,000. Ang weekly po yun na babayaran ko sa interest is 800. So, 4,800 na po ang kabuuan ng aking utang. Kapag hindi ko pa rin po naibigay yung 800 weekly, dahil hirap na nga, so 4,800 na po yun. Pagdating po ng pangalawang linggo, ang tutubuan ko na po ay yung 4,800, hindi po yung 4,000 lang.
So, another 800 po doon sa 4,000 at another 20% doon po sa 800. Hanggang sa umabot po yun ng 40,000 mga kaibigan. Nangingilabot po ako. Yung 40,000 ko ay umabot po ng 40,000. At talagang niyakap ng taong iyon yung 36,000 na interest. Alam niyo mga kaibigan, yung kauna-unahan kong gilingan ng aking peanut butter ay pinangbayad ko lang po. Yan po yung mga kahirapan na dinanas na wala pong habag. Mga tao po na walang kahabag-habag sa kanilang kapwa na hirap na pero pinapahirapan pa. Talaga pong grabe po ang dinanas namin at hindi lang po ako. Ang dami-dami po. Kunyari yung utang is 10,000, naging 80,000 na hirap na magbayad. Tapos tatakutin ka pa na ididemanda ka lahat-lahat. So grabe po mga kaibigan ang dinanas namin. At hindi lang po ako, hindi lang po 50 tao, hindi napakadami po namin na pare-pareho po ng problema. At salamat po sa Panginoon mga kapatid. Grabe po ang dinanas ko sa sitwasyong yan. Doon sa panahon na talagang hirap na hirap, isang anak ko lang po ang nagtatrabaho. Alam niyo po ba, yung aking anak na panganay na babae, yung sumunod sa aming panganay na lalaki, siya po ang bumuno ng aking mga utang na ginamit din naman sa pamilya. Kaya lang grugi kasi mas malaki po yung interest kaysa doon sa principal at wala pong kahabag-habag ang mga tao. Talagang excited niya sila. Wala silang pakialam kung saan ba galing yung ibinayad sa akin. Siyempre po, galing din yun sa utang para lang makabayad doon. So, yung panibagong utang ay talagang hindi ko na kaya. So, to the rescue na ang aking mga anak at talagang nabayaran po yun. At sabi ko, mga kaibigan, doon sa panahon ng Diyos ko, Panginoon, ilabas mo lang kami sa pagkakautang. Hindi na talaga ako mangungutang. Alam niyo po, itong bahay na to, ang utang namin sa National Home Mortgage sa bahay na ito last 2012, 2011 yata po. O 2013, ang utang po namin ay sa almost 500,000 plus po yung mga kautangan sa labas. Grabe po na talagang para pong alam niyo po yung tumutulay tayo sa feeling ko yung tumutulay ako sa alambre na puro tinik na kapag nahulog ako patay talaga ako. Alam niyo po, wala po akong ginawa kundi ang lumuhod, manalangin sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos na Lord, sorry naman, patawarin mo ako kasi bakit ako pumasok sa ganun katindi na interest ng pera. Wala po tayong magagawa mga kaibigan minsan, di po ba? Kapag nakakaranas na po tayo ng sobrang panghihina na, physically, mentally, emotionally, spiritually, talagang makakagawa na po tayo ng maling desisyon. At purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Talagang ang Diyos po ay Diyos ng himala. Yan po talaga ang nangyari sa buhay namin. Sa madalit salita, sa madaling kwento mga kaibigan, tinubos po kami ng Panginoon sa pagkakautang. Talaga pong mula doon sa 500,000 ng bahay ay nabayaran po namin hanggang sa nakuha ko po noong 2018 ay nakuha ko na po ang tawag nito, ang titulo ng lupa na ito, ng bahay at lupa na ito, na talagang binigyan din po ng pagkakataon ng Panginoon na makapagtrabaho ang aking mga anak, ang aking asawa, sa construction po ng aking brother-in-law dahil siya po ang merong construction na tawag dito na business. So siya po yung kontraktor at ang aking mga pamilya kinuha niya. So ito po ay katas ng dugo, pawis, hirap at buhay ng aking pamilya kung bakit po
napunta na sa amin ang bahay na ito. Kumbaga salamat sa Diyos. Alam niyo po ba, nung inabot sa akin ng National Home Mortgage yung titulo nito, doon pa po namin na pinuntahan sa main office ng Makati. Kulang na lang po ako maglupasay sa iyak na talagang, Lord, thank you. So, mula 2018 ay hindi na po kami nagma-monthly. Salamat sa Panginoon, at ang lupa po nito ay 75 square meter. Ito po ang pinakamalaking subdivision o lote dito po sa area namin. Kaya, ayun, kumbaga tinubusan na kami. Lalo na po ako kasi di po ba, hindi naman yung mga asawang lalaki ang nangungutang kapag walang-wala, kundi yung nanay talaga. Talagang grabe po ang aking dinanas ng mga panahon na yon. So, yun. Salamat sa Panginoon. Kaya nga mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo ang aking patotoo. Magmula po nung tinubos na kami ng Panginoon sa pangungutang, nakakautang man po ako pa konti-konti, pero nababayaran po yan. Meron pa naman po nga mga natitirang pa konti-konti na lang. Pero salamat po sa Diyos. Alam niyo po ba, meron po akong hiniraman dati. Buhay pa po yun ang nanay ko noong time na yun, nung nakahiram ako. Alam niyo po, pag gagaling niya sa church, itong Bibliang ito, ang topic po doon ay ipatawad na ang pagkakautang. Alam niyo po, from church, pinuntahan po ako ng isang kapatiran. Sabi niya, kapatid, kaya ako pumunta dito sa bahay mo kasi kinausap ako ng Diyos na patawarin na kita sa pagkakautang mo. Huwag mo nang isipin, alisin mo na sa iyong mga alalahanin ang utang mo sa akin, binibigay ko na yun sa inyo ng buong buo. Alam niyo mga kapatid kung magkano yun? 6,000 po yun. At siya po ay hindi naman mayaman. Pero kinausap po siya ng Panginoon na ipatawad na sa akin. At that time, walang-wala din po kami pambayad. So, yun po mga kapatid. At nung medyo nakakaraos-raos naman po, kahit pinatawad po ako doon sa pagkakautang ko, ay nagbigay po ako, nagbalik po ako doon ng halaga na hindi man po 6,000, pero nagbalik po ako. Sabi kong ganon, ngayon ikaw naman ang kailangan, so andito naman ako. So ganon lang mga kaibigan. Talagang dumating po sa punto na ang Diyos po ang parang siyang nagbayad. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang ugali ko po talaga, kahit walang-wala na, kahit ipangutang ko pa, kapag mayroong lumapit sa akin na mga nangangailangan, ay talagang hindi ko po binibigo. At dun po sa panahon na yon, na ako naman ang wala, ang Diyos naman po ang kumilos. Basta sa madalit salita mga kaibigan, wala na po akong stress sa utang, na kumbaga salamat sa Panginoon. At nabubuhay po ako ngayon ng malaya, masaya, at hindi na rin po ako nangungutang ng mga may interest. Yan. Meron pong minsan nag-o-offer, uy, baka kailangan mo. Sabi ko, hindi. Takot na ako. Yan. Nakakatakot ng mangutang mga kaibigan. So, yun. Kaya, lagi ko pong pinapatutuo yan sa mga kapatiran natin. Kasi di po ba, mga lingkod tayo ng Panginoon o mga anak tayo ng Diyos. Tapos, mayat maya may naniningil, mayat maya may nagagalit. O di po ba? Para bang wala pong resulta yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya yan po yung mga bagay na pinaranas sa akin ng Panginoon. Kaya ito pong si Nehemiah, salamat sa Diyos kasi natututo tayo sa mga salita ng Diyos na ating binabasa. At kapag tayo po ay pinalaya na ng Panginoon sa isang nakakatakot na sitwasyon at napakahirap na sitwasyon, huwag na po nating pasukin uli. Kung kinakailangan magtiis na lang muna upang hindi po tayo mapahamak. Ano po? Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag tayo po ay nagkautang, tayo po ay nakapaloob sa kapangyarihan na nagpautang. Nandiyan mumurahin tayo. Kahit maraming tao, mumurahin tayo, pagsalitaan tayo. Parang wala tayong dignidad. Yan. Iniiyak ko yan sa Panginoon ng araw, Lord. Ibalik mo naman ang aking dignidad. Kasi meron pong mga tao, kahit kasamahan pa natin sa church, kahit mga lingkod pa sila ng Panginoon, kahit mga workers pa sila, kapag sila ay nagpautang at hindi nabayaran agad, kung ano yung ginagawa ng mga unbelievers na wala pong tamang relasyon kay Kristo, ay ginagawa din po nila. Kaya
lagi kong sinasabi na hindi lahat ng tao na nagsasabi na anak na sila ng Diyos ay totoo ngang anak ng Diyos. Kaya lagi ko ring sinasabi na yung ebidensya lang ang nais ng Diyos na makita sa buhay nating lahat bilang mga anak ng Diyos. Ano po? So, napakaganda po nitong kwento ni Nehemiah. At nasa chapter 6 na po tayo at excited po ako na ituloy ito bukas. Ayan, hanggang ano lang po itong chapter ni Nehemiah, chapter 13 lang. Tatapusin po natin ito bukas. From 7 to 13, tatapusin po natin ito bukas. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa ating Diyos dahil pang 84 days na po natin ngayon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At habang tumatagal mga kaibigan, ay lalo po akong nasasabik na magbasa ng salita ng Diyos. Kaya nawa po sa mga nakakarinig, yung mga walang panahon para magbasa, nawa po ay mapakinggan nyo po itong aking mga binabasa. Tayo po ay nagsimula from Genesis. Tignan nyo po dyan sa aking mga videos. Ano po? From Genesis chapter 1. Ngayon po ay nasa Nehemiah na po tayo o Hinimias na tayo. Kaya sana po ay nakatulong po ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay. At sana po may napulot po kayo sa aking mga patutuo dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay mga kaibigan. At ngayong gabi ay samahan po tayo ng ating Diyos sa ating pagpapahinga pansamantala. Ingatan tayong lahat ng ating Panginoon. Pakabalutan tayo ng banal na dugo ng ating Diyos. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. At silyuhan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang banal na dugo ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig, na itanim niya sa ating mga puso at magamit natin ito sa ating mga buhay at makita po ito sa ating mga gawa. Ano po? So, sa lahat po naman ng ating mga kaibigan na sa iba't ibang bansa, isa pong magandang umaga dyan sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi din. At sa lahat po ng mga taga-Pilipinas, isa pong mapayapa at masayang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po at dito po tayo magtatapos. Gabayan po tayo ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.